Magandang umaga po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Kamusta niyo naman po yung katabi niyo? At isang linggo na naman po tayo na may isang linggo na naman po yung dumaan pero andiyan ka pa rin. 'Di ba? Buhay ka pa din. Yung katabi mo, ewan ko lang kung gusto mo pa siyang mabuhay. Pero alam ko gusto mo kaya katabi mo 'yan, mahal mo 'yan, 'di ba? At syempre, yun po yung gusto ng Panginoon na pahalagahan natin lahat ng meron tayo. Pahalagahan natin kung sino yung kasama natin ngayon at yung bawat pagkakataon na binibigay ng Panginoon sa atin. Kaya magsimula na po tayo. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, salamat po dahil dakila ka sa lahat. Ikaw ang Diyos na kailanman hindi magbabago. Ikaw ang Diyos na laging naandyan. Hindi mo kami iwan, Panginoon. Yung pagmamahal mo, laging nasa amin. Available siya palagi. Kaya Lord, hindi po kami mauubusan. Salamat, Panginoon, dahil Ikaw ang nagbigay sa amin ng buhay na walang hanggan. Church, sabi nga ng John 14:6. Alam mo, sabi doon that Jesus is the only way, the truth, and the life. And no one comes to the Father except through Him. Masarap isipin, no? Ang dami-dami nating ginagawa, mga bagay na kadalasan nahihirapan tayo kasi may gusto tayong patunayan sa Panginoon. Pero lahat ng yun, walang kwenta yun. Ang kailangan mo lamang ay si Jesus. Kaya Panginoong Jesus, inaanyayahan po namin ang iyong presensya, Lord, o banal na Espiritu, na bumaba sa aming kalagitnaan. Lord, salamat dahil Ikaw ay sapat at higit, Panginoon, sa aming mga pangangailangan. Hallelujah. Church, ba't hindi ka magpuri ngayon? Banggitin mo ang kanyang pangalan. Alam mo ba, napaka-makapangyarihan yan. Ang sabi ng Biblia, kapag ikaw ay humihingi, kapag ikaw ay nagpe-pray, dapat sa pangalan Jesus lamang, doon ka lang hihingi. Dahil yung pangalan na yan ay mapaghimala. Sakit karamdaman, kayang tunawin. Pusong nabigo, pusong nawara, kaya niyang buuin. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, sinasamba ka namin, Panginoong Jesus. Kami po, Panginoon, ay nagsusumamo, nagninikluhod sa iyo, O Diyos. Dinggin mo, Panginoon, ang aming awitin. Dinggin mo, Panginoon, yung bawat tibok ng puso namin na para lamang sa iyo. Church, bakit hindi mo gawing magsamba yung bawat tibok ng puso mo? Pakinggan mo at sabihin mo sa Panginoon, Lord, para sa iyo lamang ito. Binibigay ko, inaalay ko sa iyo, Panginoon. Buong ako, buong pagkatao ko, Panginoon. Magmula ulo hanggang paa, Panginoon. Puso't kaluluwa, Lord, inaalay namin sa iyo. Hallelujah, hallelujah. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Magpuri ka sa Panginoon. Oh, oh, oh. Dakila ka, Panginoon. Ikaw ay pupurihin sa sambahin, O Diyos. O Diyos. Lord, maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus, na aming Diyos sa tagapagligtas. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po. At tayo magsimula na. Hallelujah. Hallelujah.
kasalukuyan, ikaw inilikha ng Panginoon bilang Pilipino. Halika, magpuri ka sa Kanya. Magpasalamat ka. Pilipinong Kristiyano tayo. Pilipinong Kristiyano, tinawag, pinagpala. Ha! Hey! Pilipinong Kristiyano tayo. Pilipinong Kristiyano, tinawag, pinagpala. Ha! Hey! Hallelujah! Pilipinong Kristiyano tayo. Nananalaytay sa ating dugo. Pagsamba sa Diyos Ama. Di mapipigilan pag-awit sa ganyahan. Hey! Hey! Pilipinong Kristiyano tayo. Luluhod sa presensya niya. Pupurihin, sasambahin, mamahalin. Siya ang Diyos na dakila. Pilipinong Kristiyano tayo. Tayo sasamba ayon sa kalooban mo. Itataas ang ngalan mo, Jesus, Panginoon, Hari ng mga hari. Hallelujah. Magpatuloy ka lang, church. Magpuri ka sa Panginoon. Pilipinong Kristiyano tayo. Nananalaytay sa ating dugo. Pagsamba sa Diyos Ama. Di mapipigilan pag-awit sa ganyahan. Pilipinong Kristiyano tayo. Luluhod sa presensya niya. Pupurihin, sasambahin, mamahalin. Siya ang Diyos na dakila. Pilipinong Kristiyano tayo. Tayo sasamba ayon sa kalooban mo. Itataas ang ngalan mo, Jesus, Panginoon, Hari ng mga hari. Pilipinong Kristiyano tayo. Tayo sasamba ayon sa kalooban mo. Itataas ang ngalan mo, Jesus, Panginoon, Hari ng mga hari. Hallelujah. Jesus, daan, katotohanan at buhay. Jesus, sasambahin hanggang kamatayan. Jesus, Diyos, moong makapangyarihan. Jesus, ikaw ang kaligtasan. Jesus, daan, katotohanan at buhay. Jesus, sasambahin hanggang kamatayan. Jesus, Diyos, moong makapangyarihan. Jesus, ikaw ang kaligtasan. Pilipinong Kristiyano tayo. Tayo sasamba ayon sa kalooban mo.
langit at lupa dahil siya lang ang kayang magbigay ng totoong pagmamahal. Amen? Amen. Pagluha ang naging libangan, dibdib ay puno ng kabaitan. Nawawala na ata sa katwiran, wala akong ibang makakapitan. Nakaraan sa akin ay bumabalik, alaala tila nakakapit, tila nawawala na sa bait. Wala ba dyan sa akin ay lalapit? Hindi inaasahan. Bakit hindi nalaman? Na pag-ibig naghihintay masumpungan. O ikaw ang tunay na pag-ibig, sa pag-ibig mo ako'y sisisihin. Marami nang napagdaanan, hindi ako iniwan. O ikaw ang tunay na umibig, dahil sa krus ang buhay ko'y sumapit. Pangit na nakaraan, hindi ko na babalikan. Hallelujah. Kaibigan ang naging sandigan, akala ko sila'y malalapitan, ngunit sa huli ako'y iniwan. O kay sakit ng aking naranasan, naghanap ng tunay na magmamahal, hahagan pangangako ng kasal. Ngunit kami ay hindi rin nagtagal, hindi siya ang sagot sa aking lahat. Hindi inaasahan. Bakit hindi nalaman? Tunay na pag-ibig naghihintay masumpungan. O ikaw ang tunay na pag-ibig, sa pag-ibig mo ako'y sisisi. Marami nang napagdaanan, hindi ako iniwan. O ikaw ang tunay na umibig, dahil sa krus ang buhay ko'y sumapit. Pangit na nakaraan, hindi ko na babalikan. Hallelujah. Sabihin mo to kay Lord at sa sarili mo, ha? Hindi na babalikan ang aking nakaraan, hindi na papalitan pag-ibig na sumbungan. Panahon na nagdaan, hindi ako iniwan. Pag-ibig na alay mo, inilaan sa mundo. Dugo ni Jesucristo, nilinis ang buhay ko. Pag-ibig ko'y binuo na dating bigo. Ikaw, sabay-sabay. O ikaw ang tunay na pag-ibig, sa pag-ibig mo ako'y sisisid. Marami nang napagdaanan, hindi ako iniwan. Together na sa J. O ikaw ang tunay na pag-ibig, sa pag-ibig mo ako'y sisisid. Marami nang napagdaanan, hindi ako iniwan. O ikaw ang tunay na umibig, dahil sa krus ang buhay ko'y sumapit. Pangit na nakaraan, hindi ko na babalikan. Sabi mo sa Panginoon, church, ikaw ang tunay kong pag-ibig. 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 Ay, grabe, no? Kapag nakakaramdam ka ng tunay na pagmamahal, di ba, parang ang sarap sa pakiramdam.
Masarap talaga siya sa pakiramdam. Hindi man perpekto ang buhay sa mundo. Hindi man tayo perpekto, pero buti na lang perpekto yung Diyos na sinasamba natin. At sa lahat ng pagkakataon, church, wag na wag mo siyang aalisin dun sa equation ng buhay mo. Kasi pag nawala siya, wala ka na rin. Walang kwenta yung buhay natin nang wala ang Panginoon. Hallelujah. When we sing this last song na bibigyan natin sa Panginoon, kantahin mo siya na sinasabi mo sa Kanya. Kasi sabi nitong kanta na to, Lord, hindi ko kayang mag-isa. Hindi ko kayang mag-isa nang wala ka. Kakayanin ko bang mag-isa? Kakayanin ko bang hindi kita kasama? Ang iyong kamay ang siyang gabay. Ang iyong ngiti ang siyang nagbigay ng buhay. Kakayanin ko kaya kung sa buhay ko'y ika'y wala. Nauuhaw sa araw-araw. Ako'y ligaw, hindi makagalaw. Pagod na pagod, alipin ng lungkot. Nakakapagod na ang mag-isa. Nakakapagod din pala sa sarili ay umasa. Akala ko ako'y buong-buo. Hindi ko pala kayang sa presensya mo'y lumayo. Hindi ko na kayang mag-isa. Ang pagpapanggap ay itigil na. Nauuhaw sa araw-araw. Ako'y ligaw, hindi makagalaw. Pagod na pagod, alipin ng lungkot. Lord, bawiin mo, Panginoon, ang mga pusong napapagod. Lord, pagalingin mo po, buuin mo po, Panginoon, ang puso, Lord. Nag-turn into pieces, Lord God. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Aking Ama, kailangan kita. Aking Ama, kailangan kita. Nagsusumamo ako sa'yo. Pawiin ang uhaw ko. Salamat sa'yo. Buhay ko'y tinubos mo. Ako'y uhaw. Ako'y uhaw. Ako'y uhaw sa araw-araw. Dati ligaw, ngayon'y sisigaw. Puso kong may habo, alay na buo-buo. Ako'y uhaw, ako'y uhaw. Ako'y uhaw sa araw-araw. Dati ligaw, ngayon'y sisigaw.
magpasalamat at magpuri ka. Huwag mong sasayangin itong pagkakataon na to. Nakakaniig mo siya, church. Hallelujah. Hayaan mo na punuin ng presensya ng Panginoon ang lugar kung nasan ka ngayon. Hallelujah. At ma-enjoy mo yung sarap ng pagsamba. Sarap. Nakapiling ang Panginoon. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at tayo ay mag-uusap tungkol sa ating rich generosity. Napaka-importante po ang pagbibigay sa Panginoon. Kaya nga po pag-uusapan natin the heart of giving. Saan nga ba dapat nagsisimula ang ating pagbibigay? Ang giving is a reflection of our intimacy with God. Kung gaano po kalalim, kalawak ang ating relasyon sa Panginoon, ganun po kalaki ang pagbibigay natin sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7 Amplified Version, basahin po natin sabay-sabay. Each one of us give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver and is generous to Him. Napaka makapangyarihan po ng mensahe ng Panginoon sa atin sa oras at pagkakataon na ito. Bakit po? Kasi ito po ay isang napaka-importanting aspeto ng buhay Kristiyano. Kung totoo pong mahal natin ang ating Panginoon, mas maluwag po tayo sa pagbibigay. Ang pagbibigay po ay hindi nalilimitahan sa ating pera o ari-arian. Ang pagbibigay po ay pagbibigay ng ating panahon, oras, lakas, talino, ambisyon sa ating Panginoon at sa ating kapwa. Kaya nga po sinasabi ng Panginoon dyan, ang pagbibigay ay dapat bukal sa kalooban mo. Dapat ikaw ay masayang nagbibigay dahil tinitignan po ng Panginoon ang ating puso at ang ating estado ng ating relasyon sa Kanya. Tulad po ng isang mag-asawa, di po ba pag tayo ay umiibig sa ating esposo o esposa, ang daling magbigay sa Kanya. Madaling bumili ng regalong kahit pagkamahal-mahal kasi iba yung pag-ibig, iba yung ating ah, pagkakaroon ng relasyon sa ating esposo o esposang mahal na mahal natin. Ganun din po sa Panginoon. Kaya nga po, ang puso natin, kapag ito po ay umiibig sa Diyos, tayo po ay maligaya, pumapalakpak, excited na magbigay sa ating Panginoon. Kaya nga po, ito po ay nagdudulot ng malalim na agalakan at kagaangan sa ating buhay kasi hindi ito pabigat ang pagbibigay. Kaya nga po, pag nagbigay tayo sa Panginoon at mahal natin sa Kanya, mas madali po natin maaring gawin. Ang galing po ng sinasabi ng Panginoon, no? Cross-referencing lang po ang Proverbs 11:25. Sabi po doon sa version na to, the generous will prosper, those who refresh others will themselves be refreshed. Kasi nature din po ng Panginoon na siya, inalay niya ang buhay niya sa atin. Ibinigay niya, binuhos niya. Dahil sa pag-ibig niya sa sanlibutan, siya ay napako sa krus at nabuhay ng ikatlong araw at siya ay nagbigay ng kaligtasan sa atin. Hindi lamang kaligtasan sa buhay na walang hanggan na pupunta tayo sa paraiso, kung hindi kaligtasan sa araw-araw nating pamumuhay. Kaya nga po hinihiling ko po sa inyo sa oras at pagkakataong na ito na magbigay po tayo mula sa ating puso. Ang basihan po natin ay ang relasyon natin sa ating Panginoon. So bago po tayo magdesisyon kung magkano po ang ating ibibigay, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat dahil inalay mo ang iyong buhay sa amin na may kagalakan. Ibinigay mo, Panginoon, ang iyong buhay sa mundong ito upang pagsilbihan, Panginoon, ang iyong mga anak. Sabi niyo nga, you did not come to be served, but to serve. Grabe po, Panginoon, ang ehemplo niyo pagdating sa pag-aalay ng buhay. At marapat lang namin ibalik, Panginoon, bilang utang na loob, bilang pagtanaw, Panginoon, ng aming malalim, Panginoon, na appreciation sa iyong ginawa sa aming buhay at patuloy niyo, Panginoong, ginagawa sa aming buhay.
Kami po, Panginoon, ay nagnanais magbalik tangkilik sa iyo. At turuan niyo po kami magbigay na mula sa puso at masaya. Ito po ang dalangin namin sa ngalan ni Jesus. So ito po ang kapamaraanan natin ng ating pagbibigay. Kung kayo po ay nasa daughter churches natin, maaari po kayo magbigay doon in cash or in check. O kung kayo naman po ay may access sa electronic giving, I would like to encourage you, ibigay niyo po sa GCash/Maya 0917-528-1069 Claribel Abiera or BDO bank account 0004-9044-0207 Claribel Castro. Tayo po ay magbigay ng mula sa puso, tanda ng ating malalim na pag-ibig at relasyon sa ating Panginoon. Gandang araw po sa ating lahat. Isang magandang araw po sa ating lahat. And today we are on our part 3 of our 4-part series on Stop Talking About Me and Talk to Me according to the Lord. It's the difference between intimacy and revelation when we get to know God. So nung first Sunday po pinag-usapan natin more than information. So we have to understand that He is God. And we have to understand Him from a relational perspective. Kailangan po natin siya makilala. Last week, pinag-usapan natin, dahil kilala natin ng Panginoon, yung thickness ng glory ng Panginoon. Show me your glory. Kung saan pa, ang gutom pa lang, ang pagkauhaw pa lang doon sa presensya ng Panginoon ay gift na sa atin. And it actually changes us from glory to glory each day. Ngayon naman pag-uusapan natin, made for this, the image of God and the ache that only God can fill. Kung papansinin po natin, we are social beings. We like to communicate, we like to connect. Kung titignan po natin. Kaya nga po maraming mga marites, maraming Karen at Kevin sa ating kapaligiran. Maraming nagkukwentuhan because we have been made to actually fellowship. At pag tinignan po natin ang ating puso, kung wala pa si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas sa ating buhay, marami tayong marami tayong nararanasan na kabagabagan sa buhay. Let's say, in typical na single people pa lang, no? Kapag wala po ang Panginoon sa kanila, nag-aalala sila kung sino yung makapakasalan nila. Dahil sa hindi nila nararanasan, yung pagpuno noong gap sa kanilang heart, especially yung relationships. Because we are very relational people. And only God, si Lord lang, ang makakapag-fill noong relational hole sa buhay natin. Hindi ito mabibigay ng kahit pinakamahusay na asawa. Hindi ito maibibigay, hindi ito mapupulfill. Minsan nga may mga babae akong kausap, gusto lang magkaroon ng anak. Di ba? Tapos isasantabihan nila ang kanilang asawa. Nakakamangha yung ganong klaseng perspective. Kaya nga po, napaka-importante na maunawaan natin na kapag nakilala natin ang Panginoon at naintindihan natin, kailangan natin talaga magkaroon ng malalim na relasyon sa Kanya kasi yun ang disenyo natin. At walang iba na makakapag-fill noong gap sa heart natin, yung hole na yan, kung hindi ang Panginoon lamang. So remember, you were made in the image of a relational God, which means intimacy with Him is not optional, it is structural. Kaya nga po, we try to find intimacy, we try to find belongingness sa mga tao sa kapaligiran natin. Ako personally, wala akong kilala na no, individual na namumuhay siya mag-isa. And normally, siya ay may connections around, maybe connection niya sa family niya, sa wife niya, sa anak niya, o yung anak sa magulang, o sa mga kaibigan. And yung stronger relationships na-experience ko, ako lang to remember, this is just me. Mas na-experience ko yung strong relationships sa mga kaibigan. More than blood, ang relationship ko with them with regards to yung comparison natin sa mga kapatid natin. Kasi meron akong mga kaibigan, 3 sila, na talagang matalik kong kaibigan. Nung high school, nabuo ang aming relasyon at hindi namin makakalimutan na isa. Even now, kung may nangangailangan sa amin, kami ay tutulong sa bawat isa. Unfortunately, isa sa 3 kong mga kaibigan na matalik ay pumanaw na. Kaya kung titingnan natin, we are very relational. And the only relationship that we need, kung titignan natin, is God. Nung panahon na naging kaibigan ko itong mga high school buddies ko, hindi pa ako born again noon. So, hindi ko pa naiintindihan that I can actually build relationships beyond sa imagination ko. Kaya ngayon, mas malupit ang relasyon ko. I have my disciples. I have more in terms of expansion ng aking family. So, dati, meron akong 3 matalik na kaibigan.
pinalit ng Panginoon dahil naiintindihan ko yung intimacy and relational aspect ng ano no ng connection ko sa kanya, binigyan niya ako ng isang buong pamilya ngayon. And pamilya na talagang hindi ko ipagpapalit kahit kanino. So Genesis chapter 1 verse 26 to 27 from the Amplified Version, ito ang kamangha-mangha na kinreate tayo ng Panginoon to be. Sabi diyan, then God said, let us, Father, Son, Holy Spirit, silang tatlo, make man in our image, according to our likeness. Not physical, but a spiritual personality and moral likeness. And let them have complete authority over the fish of the sea, the birds of the air, the cattle, and over the entire earth, and over everything that creeps and crawls on the earth. So God created man in his own image. In the image and likeness of God, he created him. Male and female, he created them. Whoa! Ha! Kawangis tayo ng Panginoon. At mamaya pag-uusapan natin kung paano sinira ng demonyo yung identity na yan at ng kasalanan sa mundong ito. Kaya kung titignan po natin ang buhay sa isang taong katulad ko, sa isang taong katulad nating lahat, ika nga, everyone, we are meant to succeed in the eyes of God. Siyempre, in the eyes of God, according to His design. Kasi, wag po natin kakalimutan na ginawa tayo ng Panginoon in order for us to have that relationship with Him so that we will have that spiritual personality and moral likeness. Kaya hindi tayo makapagsinungaling, hindi tayo makapangdaya, tayo bilang anak ng Diyos na nagiging kawangis tayo ni Kristo, tayo ay mapagpatawad, tayo ay mapagmahal, tayo ay mapagsilbi. So, yun yung moral likeness natin. Ayaw natin ng injustice sa kapaligiran natin. Kaya kinakausap natin yung mga tao sa kapaligiran natin na gumagawa ng kasalanan, lalong-lalo na kung siya ay nakaatang sa atin yung responsibility. At kapag tayo naman yung pumalpak, 'di ba? Tayo naman ay nag-exercise ng justice ng Panginoon, meaning humihingi tayo ng tawad sa mga taong na-offend natin. At syempre, pag tayo naman ang inoffend ng mga tao, we not only forgive them, but we seek the justice of God because we are in His moral likeness. So, ang ginawa ng Panginoon, we subdue everything that He has created to take care of it. Kaya nga po ang sabi ng Biblia, ang creation ay nag-aantay sa pagbabalik ni Jesus for the second time para ma-redeem ang creation, para ang creation ay bumalik sa dati niyang function. Tingnan natin itong mga keywords na to. Una yung lem, from the Hebrew word which means image and representation. So we are God's representative. Binigyan niya tayo ng faculties na kakaiba. Remember, hindi yung spiritual likeness, kundi yung spiritual personality and moral likeness. So meron tayong konsensya. Alam natin ang tama at mali. At hindi mo ma-model yun. Hindi siya nakakalito. Alam natin. Kaya nga meron tayong nararamdaman pag gumagawa tayo ng mali. Di po ba? So, sabi ng panahon na to, no, na mga ancient Eastern culture, a king places chelem in territories he ruled to represent his presence and authority. So, yung mga images, yung mga bust, yung mga itsura ng mga kings, di ba nakikita doon sa kanilang area of rule. And God places, listen to this, yung chelem niya, living in human beings, in creation to represent His character and extend His rule. So pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon to rule over His creation appropriately. Kaya nga po, nakakakilabot ang isang Kristiyano na salbahe sa pet. Hindi inaalagaan ng pet. May pusa ka, may aso ka, may kalapati ka. If you have the chelem of God, you know that you have authority over those animals. And that authority, kasama doon yung love, care, and concern. Kapag meron kang garden, aalagaan mo yung garden. Ganun siya. Kapag nakita mo yung environment mo, may basura, pupulutin mo yung basura, tatapo mo sa basurahan. Hindi ka magkakalat. And next is yung likeness. Ano nga ba? So kanina, image, representation. Ano man yung likeness? Comes from the Hebrew word dimut. Ano ibig sabihin niya? Resemblance, similarity in nature and character. Wow. So yung nature natin na mapagbigay galing sa Panginoon. Yung nature natin na maging banal at
tuwid galing sa Panginoon. Yung nature and character natin na mahilig tayong tumulong galing sa Panginoon. Pag-uusapan natin mamaya kung gaano nawala ito sa programming ika nga ng buhay Kristiyano. So, we were not made not just to act like God, but to be like God, to share His moral character, yung love, yung justice, yung holiness, and compassion niya. So, meron akong kausap na isang asawa. Tapos pinag-usapan namin yung Ephesians chapter 5. Tapos sabi kasi ron when we were reading yung conditions kung ano yung ano no, ano yung anong klaseng pag-ibig dapat meron ang asawang lalaki sa babae, nakalagay doon, very succinct no. Huwag tayong gagawa ng mga bagay-bagay na makakasakit sa damdamin ng ating mga asawa. And so na-realize niya, oh ano, yung simpleng bagay na ginagawa ko, nakakasakit ang damdamin niya, hindi yun representative ng karakter ng Panginoon. And so, binigyan ko siya ng assignment. Gawin niya dapat yun. And I hope he was able to do it. So, magkakaroon kami ng session next week and I will find out. Ganun po talaga. Next is icon. Ito naman sa Greek word. Kapag pinick up natin yung image na word in Greek sa Colossians chapter 1 verse 15 and 2 Corinthians 3:18. So, image, icon, exact representation. So, exact representation tayo ng Panginoon, yung ating spiritual personality, mapanalangin, konektado sa Panginoon, nagdadala ng ano no, ng magandang balita, nagdadala ng presensya ng Panginoon, yung glory presence ng Panginoon. So, use of Christ as the image of the invisible God in Colossians 1:15 and of believers being transformed into the same image, 2 Corinthians 3:18. Not a copy, the original revealed, the essence made visible. Si Christ yun. And because kawangis natin si Christ, tayo naman ang nagiging representation, exact representation ni Christ. Forgiving, loving, caring, filled with justice, discipline, ika nga, wisdom, excellence, um, tawag dito yung servitude, yan. So pag nakita natin dito, si Christ is the perfect icon, God fully visible in human form. Huwag natin kakalimutan, kapag tayo ay nabibeholden sa tao, yun naging kawangis natin. No? May idol tayo, di ba? Si Michael Jordan, ang daming gumaya ng diskarte ng Michael Jordan, di ba? Naging Michael Jordan sila because yun yung icon nila. But if we will be beholden to Christ, then we will become like Christ. At imagine niyo anong klaseng asawa ikaw, anong klaseng anak ikaw, anong klaseng mamamayan ikaw, anong klaseng estudyante ikaw, anong klaseng leader ka o employee or business person like Christ. So pag nakatingin tayo sa Panginoon, it's never optional for transformation. That's the only way. Kaya nga sabi ng Panginoon, fix your eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Yun ang transformation eh. Kung nakatingin ka parati kay Christ, yun ang mangyayari sa'yo. No more, no less. So, yun ang pag-uusapan natin. 4 na katotohanan na magpapalaya sa atin. You were structurally designed for God. Sin broke the image but didn't erase it dahil hindi magagawa ng kasalanan yon. Beholding transforms. This is how sanctification actually works. Jesus is the image restored and our final destination. Magiging kawangis natin ang Panginoon. So bago tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin muna. Ama naming Diyos, kayo po ang magpala sa amin. Baguhin niyo po kami, Panginoon, ng iyong salita. Hayaan niyo, Panginoon, na matuto po kami na maunawaan na we are, Lord God, relational beings. We were made in your image and likeness. According, Panginoon, sa spiritual personality and moral likeness mo. We are an exact representation, O Lord God, of who you are in our life. And so, Panginoon, we ask you to guide us, equip us, and empower us. And may we understand ano nga ba ang buhay na to, Panginoon, kapag kami ay naging kawangis mo. Ano nga ba ang buhay na to, Panginoon, kapag ikaw yung inuna namin sa aming buhay at parati kami nakatingin sa iyo. We were made in your image. We are your representatives, an exact representation of who you are in our lives. Hallelujah. In Jesus' name. Pagpatuloy po natin ang ating pagsusuri ng salita ng Diyos. At syempre, wag po natin kakalimutan, God is
Pag-usapan po natin yung first point. You were structurally designed for God. Sabi po sa First John chapter 3, verse 1 to 3, NIV version. See what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God. Whoa, grabe. And that is what we are. The reason the world does not know us is that it did not know Him. Dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been made known. But we know that when Christ appears, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. All who have this hope in Him purify themselves just as He is pure. And naway maintindihan po natin ang sinabi ng Panginoon. So tayo po ay anak ng Diyos kung natanggap natin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Remember, namatay po siya sa krus ng Kalbaryo. Number one, para tayo ay mapunta sa langit kapag tinanggap natin siya. Number two, para tayo po ay maligtas sa mga maling desisyon o mga kapalpakan at kasalanan sa mundong ito. Ang ebidensya ng totoong kaligtasan ay ang pagbabagong loob ng isang tao. Kaya nga pagbabagong loob, loob palabas. Anong sabi ng Panginoon dyan? Hindi tayo kilala ng mundo kasi hindi nila kilala ang Panginoon. Kaya nga po, di ba, pag nagkaroon ka ng makikipag-usap, tapos ma-discern mo ang isang taong ito, although hindi mo pa siya kilala, mukhang kapatiran to ah. And then all of a sudden, you have that conversation, tapos bigla mo na-realize, oo nga, kapatiran niya to. Hindi ba nakaka-excite? Because you know each other, you are actually God's representation. And the connection that you have with this person ay kakaiba. Napaka makapangyarihan. At ang mangyayari daw sa atin ay magiging kawangis natin ng Panginoon because we have been designed for God. Kaya nga po 'di ba kung titingnan natin lahat ng mga ano 'no, lahat ng mga civilization, they have this innate desire na sumamba sa isang Diyos-Diyosan. So ang gagawin nila, they will create monuments, they will create stones, they will create ano na stone sculpture, they would worship yung nature or whatever. They will have gods, 'di ba? May mythology of gods because there is that design inside of us that we want to worship a living God. Kaya nga po, we are designed for God. And yung design na ito, hindi ito para i-manipulate tayo ng Panginoon o tanggalan tayo ng kalayaan, kung hindi para tayo ay maging tagumpay. Yung connection natin sa Kanya ay papakita kung ano ang plano niya sa atin. At ang plano niya sa atin ay walang kapantay sa plano natin para sa sarili natin. Because God designed us for good works because we are His masterpieces. Yun ang sabi niya sa Ephesians chapter 2 verse 10. At pag natin kakalimutan, we will become like Christ. So kung tayo ay parang katulad ni Kristo, ang tahanan natin ay magiging matiwasay. Dahil naandun tayo to represent God. Naandun tayo to show who we are as a representative in the image and likeness of God. So yung spiritual personality ng ipapakita natin, lalabas to kung paano tayo makitungo, makipag-usap sa kanila. Mararanasan nila ang pag-ibig at presensya ng Panginoon. Kahit tayo yung unang naging Christian sa loob ng tahanan natin, we can have the power, according to the Bible, to bring the sanctification work of Christ para ang buong tahanan natin ay masalba. Grabe ang kapangyarihan na yan. Kung titignan natin yung last sentence sa verse 3, all who have this hope in Him purify themselves just as He is pure. Na hindi ko pwedeng i-overstate kung ano yung power ng purity. Imagine mo kung ikaw ay single, teenager ka, ah, hindi ka magpi-premarital sex because you want to keep yourself pure until the day of your marriage because that's the right thing to do according to the Bible. Ang mag-asawa ideally should be virgins when they actually have the honeymoon stage ng kanilang buhay. Bakit? Kasi it protects them. Isipin nyo na lang po nagagawa ng pornography sa isang tao, sa isang lalaki mo especially. Kaya iba yung kanilang desire for sex kasi ang nakita nilang sex as normal ay yung nakikita na sa pornography. It's not the design of God. Iba ang design ng Panginoon. Ganun din, 'di ba, sa mga kababaihan minsan naghahanap tayo ng boyfriend para ilibre tayo, para sa lahat ng pagkakataon sagot niya ang lahat. Well, well, that is going to be the case eventually kapag sila ay naging asawa nila.
Pero hindi natin dapat pagsamantalahan. And that is part of purification. Dahil syempre, kung anong ginawa natin sa kapwa natin, babalik sa atin yun. And when we are pure, if we as individuals will remain pure, we will experience purity back. Kaya nga po kung tayo nagsasabi ng totoo, maririnig natin ang katotohanan sa mga tao sa ating kapaligiran. Grabe po talaga ang nagagawa ng purity. Huwag po natin kakalimutan, point number two, sin broke the image but didn't erase it. So we are in the image, made in the image and the likeness of God. We are the perfect representation or representative of God. So sa Genesis chapter 3 verse 8, nagkasala si Adam and Eve. Nagtago sila sa presensya ng Panginoon because now they have a distorted image. Nahihiya sila. Although nung mga panahon na yon, hindi sila nahihiya because they were still in that image and likeness of Christ. In Romans 3:23 to 24, ano nangyari? Sabi ng Panginoon, for all have fallen short of the glory of God, and yet Christ became the answer in verse 24. So na-redeem tayo. Okay, so yung image and likeness ng Panginoon, buhay sa atin, hindi nawala yun. And only through the redeeming work of Christ, kapag tinanggap nating totoo si Jesus as Lord and Savior, then babalik tayo doon sa original design ng Panginoon sa atin. Kaya nga po nakakakilabot. Now, kapag tayo po ay nag-behold sa Panginoon, this is how transformation works. So, mangyayari, when we look upon God, the author and perfecter of our faith, tayo po ay malilinis o masasanctify. Hindi ibig sabihin nito na marumi pa rin tayo after tayo mapatawad ng Panginoon sa ating mga kasalanan. Ibig sabihin na sanctifying work of the Lord gives us righteousness and purity and holiness. And that is how it works. Kasi pag tayo po ay na-purify, ayaw na natin bumalik dun sa dirt. Hindi tayo babalik doon. Ayaw na natin bumalik sa kasalanan. Yun po yung sanctification work ng Panginoon. Kaya hindi na tayo matitisod, hindi na tayo gugulong-gulong sa putik ng kasalanan o tayo ay ano, no, tawag dito yung malulubog sa ika nga ano, the quicksand of sin and sin nature, ika nga, di po ba? Sabi sa 2 Corinthians chapter 3 verse 16 to 18 NLT version, but whenever someone turns to the Lord, the veil is taken away. So natanggal na yung pagkabulag natin. Kita na natin yung dapat mangyayari sa buhay natin. For the Lord is the Spirit, and wherever the Spirit of the Lord is, there is freedom. Ito yung totoong kalayaan. Hindi ka matatakot, hindi ka mag-aalala, hindi ka magdadalawang isip, hindi ka manghihingi ng mga bagay o hindi ka magnanais ng mga bagay na ikaw yung may kinabang at makakalamang ka. Kung hindi magnanais kang magsilbi, magnanais ka na gumawa ng mga bagay na mas maraming makikinabang. Because there is freedom in that. Malaya ka doon sa pakikipagkompetensya mo sa kapitbahay mo. Malaya ka sa pagiging mayabang mo at gusto mong bumili ng sasakyan na pwede mong ipagyabang o bahay o tahanan na pwede mong ipagyabang, ari-arian, di ba? So mawawala lahat ng pressure na binibigay sa atin ng mundo. At ang gagawin lang natin, mamumuhay tayo ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya hindi ko makakalimutan yung kasimplihan ng isang pastor na shinare sa amin ni Pastor Samral. Si Pastor Samral po kasi celebrated pastor siya sa Pilipinas, no? Ang kanyang church na pinamumunuan ay Cathedral of Praise. So meron isang missionary pumunta sa kanya at ang gusto niya bigyan ng isang napakagarang relo. Ang sabi ng missionary na to, ayoko niyan, gusto ko ganitong relo, napakasimple. Para sa sarili ko at bili pa ako ng 10, ibibigay ko ito doon sa mga disipulo ko somewhere in Southeast Asia. Because there is freedom. Hindi tayo materyoso. Hindi tayo nagnanais magkamal. Hindi tayo nagnanais magnegosyo para makapagyabang. Magninegosyo tayo para makatulong. Mamumuhay tayo para tayo ay namumuhay na nagde-deposit sa langit, ika nga. And so that's how we actually do things. Grabe. And also all of us who have had that veil removed can see and reflect the glory of the Lord. And the Lord, who is Spirit, makes us more and more like Him as we are changed into His glorious image. More and more like Him, change from glory to glory each day. So, ibig sabihin, mas okay ka, mas maayos ka ngayong Monday kasi nung nakaraang Friday.
glory to glory. The thickness of God, permeating us because tayo ay hindi na babalik sa kasalanan. Hindi na ako babalik doon sa uunahin ko yung ligo, toothbrush ko. Ang uunahin ko, magpe-pray ako. Magbabasa ako ng salita ng Diyos at ang prayers ko, mahigit sa 50% nito ay ang fellowship ko kay God, ang getting to know ko kay God, ang being intimate ko kay God. And then the rest follows afterwards. The intercession, of requests, the intercession of intervention, kung para kanina man. Yun ang mangyayari sa atin. And of course, in last, Jesus is the image restored na our final destination. Grabe to. Sabi sa book of Hebrews, fix your eyes on Jesus, the author and perfecter of your faith. Dahil sa kanyang no, obedience, he faced, the crucifixion of the cross. So he learned obedience through suffering. Pakinggan niyo po maigi to. Pag binasa po natin ito, basahin po natin na may malalim na pangunawa at may malalim na pagkapasakop sa Panginoon. Sigurado ako, iba ang um, magiging iba yung understanding natin ito. Romans 8:28-30, New Living Translation says, "And we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to His purpose for them. For God knew His people in advance, and He chose them to become like His Son, so that His Son would be the firstborn among many brothers and sisters. And having chosen them, He called them to come to Him. And having called them, He gave them the right standing with Himself. And having given them right standing, He gave them His glory." Binigay sa atin ang glory ng Panginoon. Bitbit natin ang pag-ibig ng Panginoon. Bitbit natin yung kapayapaan ng Panginoon, yung kagalakan ng Panginoon, and we bring it everywhere we go. And there is the transformation. Titingnan natin. Hallelujah. Everything will work together as we look upon Jesus Christ. Alam natin kung ano man yung nangyayari, we understand the why. Dahil hinuhulma tayo ng Panginoon. Ginagawa niya ang lahat para tayo ay maging matagumpay sa mundong ito sa pananaw niya at higit pa sa pagpunta natin sa kabilang buhay, where we will be able to experience His glory presence, ika nga face to face, and we will be where we are at. Yun yung dwelling place natin kasi we are foreigners on this planet. We are not made for this planet. We are made for the heavens. Grabe talaga ang Panginoon. So, what are you beholding most consistently? Tao ba yan? Trabaho, negosyo, pag-aaral? Then, yun ang magiging image mo. So, it shapes you. Kung gusto mong maging ambitious, you become ambitious to the point maybe that you will sin. Because you are focusing on your ambition and you are focused on that thing na yun ang pinanghahawakan mo. O yun ang humahawak sa'yo. Yun yung mas malapit eh. If you become slave to that, you become slave to the ambition. Kaya nga po, di ba, when we are slaves to sin, we become unrighteous. When we are slaves to righteous, we become righteousness, we become holy. So ano ba? Ano ba ang naguhulma sa'yo? Remember this in 2 Corinthians 3:18. Hallelujah. This is from the New American Standard Version of the Bible. "But we all, with unveiled face, beholding as in the mirror glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory." We are becoming like Christ because we are made in His image and likeness, and we are beholden to Him, and He holds us. He holds us. So you become what you behold. Fix your eyes on Jesus and let Him do the transforming or the transformation ng buhay natin. Hallelujah. Hallelujah. Let us pray. Hallelujah, Lord. Panginoon, ipaalala niyo po sa amin na apart from you, away from you, we are nothing. Paalala niyo sa amin, Panginoon, na yung gap sa puso namin can only be filled by you. Yung life, joy, satisfaction ng buhay namin, yung totoong saya, totoong galak,
totoong kasimplihan ng buhay ay nagmumula sa iyo. Paalala niyo po sa amin, Panginoon, na ang kapalpakan ay nangyayari dahil kami ay kumalas sa presensya mo at nakalimutan namin ang disenyo namin. We have been made in your image. We have been made in your likeness. Sa mga nakikinig at nanonood ng mensaheng ito, bakit hindi ka lumapit sa Panginoon ngayon for the next 2 or 3 minutes? Manalangin ka. Saliksikin mo kung sino ka sa mata ng Panginoon. Hayaan mo na ipakita niya. Makinig ka sa Kanya. Kakausapin ka niya. Makinig ka sa Kanya. Magpasakop ka sa Kanya. Lalong-lalo na kung alam mo may puwang sa puso mo na pinipilit mong punuin ng tao, ng panahon, ng ambisyon, ng mga goals mo sa buhay, na pinupuno mo ng mga bagay na materialistic, o pinupuno mo ang panahon mo ng business. You will always be sad. Oo, sabihin mo, magpapanggap ka, magsisinungaling ka pa, even to me right now, even to God. Sabihin mo na okay ka, pero hindi. God knows kung sino ang kanyang mga anak. He foreknew them in advance. That is what the Bible says. So why don't you pause for a while, listen to the Lord, and just pray for the next 2 minutes, and then we will pray together. Sa mga nanonood at nakikinig ng mensaheng ito na ikaw ay nawiwindang, nasa maling relasyon ka, meron kang maling desisyon na ginawa na nagdadala sa iyo ng takot, kaba. Sa mga kapatiran ko na namumuhay sa kasalanan dahil nakalimutan nila that they have been made in the image and likeness of God, Panginoon, dalangin ko po ang kanilang paglapit sa iyo at pagpapasakop sa iyo. Ikaw lang ang magbibigay, Panginoon, ng pagpuno at pagkumpleto ng buhay namin. Walang amount, Panginoon, ng activity for the day. Walang amount ng yaman. Walang amount, Panginoon, ng tanyag. Wala po talaga. Marami pong mga magulang na namang problema sa mga anak nila at ang solusyon ay manggagaling lamang sa iyo. Ngunit ginagawa nila ang makakaya nila sa kanilang pananaw kasi tingin nila yun yung tama. Panginoon, marami po kaming mga ganyang tao. Naway kami po ay maging mapagkumbaba sa iyo, humingi ng tawad. At kung gagawa kami, Panginoon, ng hakbang, ang pinakamagandang magagawa namin is to ask you to guide us, to ask you for the solution, because we were made in your image and likeness.
sa mga tao na ikinig na mensaheng ito na hindi ka pa natatanggap bilang Diyos at tagapagligtas. Naway, pagkatapos ng mensaheng ito, Panginoon, sila ay maglakas ng loob at magpasakop sa iyo, tanggapin ka nila sa sarili nilang panalangin. They do not need somebody leading them. All they need to do is come before you. Para ang puwang ng puso nila ay may puno at ikaw lamang ang makakapuno nito. Ama naming Diyos, baguhin niyo po ang aming pagkakakilala sa aming sarili. Kapag hindi namin alam kung sino kami, Panginoon, kung ano-ano ang ginagawa namin kapalpakan, ano-ano ang mga pinaniniwalaan namin, yung kompromiso na aming pinapasukan. Because we don't know who we are. Lord, hayaan niyo po na maalala namin ang disenyo namin. Everything will work together for the good of those who love you, who are called according to your purposes. We are made according to your spiritual personality and according to your moral design, Panginoon. Moral character. Today, I pray that everyone decide to surrender to you. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Ayan, I hope that you were able to benefit from our message today. And so kung kayo po ay nakapatuloy na namamangha sa kapangyarihan ng Panginoon, share the message to other people, please. And let everything just fall into its place. At syempre, sa oras at pagkakataong ito, may the Lord bless you and keep you. May He make His face shine upon you. Reach out to us as we would like to hear your story. Come to us if you are looking for a church. And for those joining us via Zoom, please do stay for a while. We're going to have a very short fellowship. So goodbye for now. God bless you and keep you. Until next Sunday, we will talk about the conclusion of our 4-part series on knowing God. Stop talking to Him about who He is and start talking to Him about who He truly can be sa buhay mo. Know Him intimately. God bless you.